Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita. Headlines sa mga pangunahing balita ngayong pong araw ng Biyernes. Balitang nasyonal. PBBM hihimukin ng Senate President na aprubahan ang panukala ng DepEd para maibalik ang old school calendar. DFA pinatawag ang Chinese envoy kaugnay sa panibagong water cannon incident sa Panatag Shoal. Samantala sa bilandako naman, PBBM ipinag-utos ang 60-day review sa minimum wage sa bawat rehiyon. Headline naman sa ating balitang lokal, Cagayan de Oro ay sinailalim sa state of emergency bunsod sa pagputol ng bulk water supply ng Kobe. Samantala sa bilandako naman, balitang lokal pa rin, Congressman Lord Dansuan, walang jurisdiction sa Kobe COWD issue. Ayon po yan kay CDO City Mayor Clarex Uy. Sa kabilandako naman, pabahay program ni PBBM para sa Misamis Noons. Formal nang sisimulan. Headline sa ating balitang Bukidnon. NPA surrenderies iprinisenta sa isang press conference sa Maramag, Bukidnon. Sa balitang Bukidnon pa rin, higit 2 milyon na halaga ng counterfeit na sigarilyo na recover naman sa Kibawi, Bukidnon. Headlines pa rin sa ating balitang Bukidnon. Department of Agriculture o DA Caravan sa Bukidnon, kasado na. Headlines sa ating balitang Mindanao, Davao River Bukana Bridge nasa 15.7% na ang natapos. Ayon naman sa DPWH 11. Headlines naman sa ating balitang international, Taiwan nakaalerto laban sa China sa nalalapit na inaugurasyon ni President Lai Ching-te. Sa ibayo dagat pa rin, King Charles III balik public duties na. Headlines naman sa ating sports balita, Grand Slam tennis player na si Rafa Nadal magre-retiro na. At sa ating showbiz balita, mga bumugbog kay Vong Navarro matapos itong masangkot sa isang rape case, hinatulan ng reklusyon perpetua. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Cagayan de Oro City. Magandang umaga, Bukidnon at Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po kayo ng Biyernes at 3 po ng Mayo taong 2024. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department, kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon. Mar Laurenio. At ako naman, Randy Kilos. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Heart FM Balitang Nasyonal. Oras natin 7:02 na po ng umaga. Una po sa ating Balitang Nasyonal. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hihilingin niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ng agresibong panukala ng Department of Education o DepEd na tapusin sa buwan ng Marso ang school year 2024 to 2025 upang masimulan na uli ang pagbubukas ng klase sa buwan po ng Hunyo sa susunod na taon. Sinabi ni Zubiri na napakahalaga ng magiging desisyon ng Pangulo sa isinumiteng panukala ng DepEd dahil maaari itong makapagligtas ng buhay at makapagpahusay sa learning situation ng mga mag-aaral sa bansa. Una nang binawi ni Zubiri ang kanyang panukala para sa synchronized school calendars kung saan ang class opening ay buwan ng Agosto. Ito ay kasunod ng kanyang pagsuporta sa mga panawagang ibalik na ang dating school calendar na ang summer break ay nagsisimula ng buwan ng Marso hanggang Mayo at Hunyo naman ang simula ng mga klase. Iginiit ng leader ng Senado na napatunayan ng napakadelikado ng sobrang init ng panahon para sa mga kabataan at ganoon din sa mga guro at mas marami ang suspensyon ng klase ngayon kung ikukumpara sa dating school calendar. Heart FM Balita.
Samantala, pinatawag naman ng Department of Foreign Affairs o DFA si Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Zhu Ziyong. Ito'y kaugnay naman sa panibagong water cannon incident sa Panatag Shoal noong Martes, Abril 30. Sa inilabas na statement ng DFA, kinokondena nito ang harassment, ramming, swarming, shadowing, blocking sa paggamit ng water cannon at iba pang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Maritime laban naman sa barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang papunta ng Panatag Shoal. Iginit din nila na ang agresibong aksyon ng China, partikular na ang paggamit nito ng water cannon ay nagdulot ng pinsala sa dalawang barko ng bansa. Samantala ay pinanawagan din ng ahensya sa Chinese vessels na agad na lisanin ang Panatag Shoal at ang bisinidad nito. Oras natin, 7:05 na po ng umaga. Panghuli po sa hanay ng ating balitang nasyonal. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-re-review o muling pag-aaral sa minimum wage rate sa bawat rehiyon sa bansa. Binigyan ng Pangulo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 60 araw na isagawa ang naturang review bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. Ipinasaalang-alang ni Marcos ang epekto ng inflation sa sweldo ng mga manggagawa. Bukod dito ay pinariripaso rin sa National Wages and Productivity Commission ang kanilang mga panuntunan upang matiyak ang regular na schedule ng wage review. Kaakibat na rin ng fairness o pagiging patas sa lahat ng stakeholders. Ating oras, 7:06 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dako tayo sa mga balita sa Cagayan de Oro City. Heart FM, Balitang Lokal. Isinailalim na ngayon ng siyudad ng Cagayan de Oro sa state of emergency. Base po sa Resolution number 2024-722 na inaprubahan ng City Council. Ito po ay alinsunod sa Executive Order number 196-2024 ni City Mayor Rolando Clarix Uy upang mabigyan ng special emergency powers ang alkalde na masolusyonan ang issue ngayon ng pagputol ng Kobe ng bulk water supply sa siyudad. Ito ay matapos nga na magkaroon ng special na sesyon o special na City Council session nito lamang Mayo 1. Sabay din sa ginanap na sesyon ay ipinasa rin ang Resolution number 2024-720 kung saan ay inaatasan na ang COWD na magsagawa ng emergency purchase ng bulk water mula naman sa independent water suppliers kabilang na ang Rio Verde Water Consortium Incorporated. Ito'y upang masiguro ito'y para sa pagsisiguro ng water supply ng syudad. Giit ng Konseho ng Siyudad sa pamumuno naman ni Majority Leader City Councilor Edgar Cabanlas na hindi dapat maapektuhan ang mga residente ng siyudad sa naging issue ng Kobe at Kaudi dahilan na pinapalakas na nila ang mga naturang aksyon. Samantala, tiniyak naman ng LGU ng siyudad na gagawin nila ang lahat ng paraan upang wala ni isang kabahayan sa lungsod ang mawawala ng supply ng tubig dahil sa nasabing issue. Heart FM, Balitang. Oras natin, 7:07 na po ng umaga. Dagdag pa rin sa ating balitang lokal. Tanggap tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa balitang si Congressman Lordan Suwan ay wala raw jurisdiksyon sa Kobe Kaudi issue. Yan po'y ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy. Detalye po ng balitang yan. Tanggapin natin ang report mula naman sa ating Cagayan de Oro News correspondent na si Tony Gonzales. Tony, go ahead. Bayong buntag. Iginit ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy na walang jurisdiksyon si Cagayan de Oro 1st District Congressman Lordan Suwan sa issue ng Cagayan de Oro Water District o COWD at Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Ayon kay Uy, saklaw lamang ng city government ang nasabing issue at hindi din umano tama ang ginagawa nitong pakikipagpulong sa naturang mga ahensyang kasama ang Local Water Utilities Administration o LWA. Dagdagan niya na hayaan na lang ang city government na gumawa ng mga aksyon sa nasabing issue.
Samantala, tinutulan din ng alkalde ang posibilidad na kunin ng LWA ang pamamahala ng COW kung saan suportado naman ng 50 barangay chairman ng syudad. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Daghang salamat, Tony Gonzales, sa ating news correspondent sa Cagayan de Oro City at ng Misamis Oriental. Sa iwalay na balita, sisimula na ang pambansang pabahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga mamamayan ng Misamis Oriental matapos ginanap ang groundbreaking ceremony sa 18 Towers Housing Unit sa Zone 3, Gawad Kalinga, Barangay Santa Ana, Tagoloan. Mismong si FIBIDEC Administrator Joseph Bernido kasama ang kanyang asawang si Amy Marcos na kumatawan kay Pangulong Marcos ang nanguna sa nasabing aktibidad. Dapatin na ang construction company ni dating Dipolog City Mayor Romeo Halosos ang nagsilbing developer at pangunahing contractor ng proyekto. Samantala, dumalo rin sa seremonya ang magkapatid na sina Tagoloan Mayor Attorney Nadia Eman Elipe at Misamis Oriental District 2 Representative Bambi Emano na lubos naman ang pasasalamat sa proyektong ibinigay ng gobyerno. Heart FM Balita. Oras natin, 10 minuto na po, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sumainyo ang unang bahagi ng ating balitaan. Samantala sa ating pong pagbabalik, mga balita sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, ganun din mga balita sa labas ng bansa, sports at sa showbiz. Yan po sa pagbabalik ng Heart FM Balita. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Sa Love Life, kinahanglan og diskarte. Sorry, kinaubtan ko og kape. Gitimplahan ta kag coffee. Aron husto ang timpla sa diskarte, kinahanglan og hustong kape. Blend 45, timplang Pinoy nga barato. Starts at 4 pesos and 10 centavos SRP. Blend 45, kape sa madiskarte. Timpladang Pinoy nga barato lang. Kana ang Blend 45, ang kape sa Dunay Diskarte. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure. Luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol. Ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Sa loob lamang ng 3 buwan ng paghahatid sa inyo ng magagandang musika at mahahalagang impormasyon, lumabas sa latest 2023 Kantar Radio Survey. Kabilang ang 92.7 Heart FM sa top radio stations sa Cagayan de Oro City. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa amin. Thank you for making us number 1 in your hearts. Ngayong andito na ang Heart FM. Sada na ang tunog ng FM radio mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Can you feel my heart? This is This is Heart 92.7. Balikan natin ang paghahaki ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
Oras natin, 7:13 na po ng umaga. Patuloy po kayo nakikinig sa Heart FM Balita at live tayo napapakinggan sa 93.7 Heart FM Bukidnon at 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. Live din tayo sa ating mga Facebook pages, ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Bukidnon. Heart FM Balita. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dako tayo sa mga balita sa Bukidnon at ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Heart FM Balita. Iprinesenta sa ginanap na press conference ang 16 na sumukong miyembro ng New People's Army o NPA sa kampo po ng 48th Infantry Battalion Headquarters sa Purok 10, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Pinangunahan ng mga dating NPA leader na si alias Kaloy at asawa nitong si alias Mars ang pagpresenta sa mga sumukong NPA members. Kabilang sa mga iprinesenta ay ang mga armas na na-recover kung saan nilibing ng mga rebeldeng grupo, partikular na sa Valencia City, San Fernando at Quezon, Bukidnon. Sa kabilang banda ay kinumpirma ni 1003rd Brigade o 1003rd Brigade Commander Brigadier General Marion Angkao na dalawang NPA leader na lamang ang minomonitor ng kanilang hanay na nagpapatakbo sa southeastern Bukidnon. Samantala dumalo rin sa nasabing conference na 48th Commander Infantry Battalion Lieutenant Colonel Gilbert Gomez at 10th Infantry Division Commander Major General Alan Hambala. Heart FM Balita. 7:15 na po ng umaga. Dagdag pa rin sa ating balitang Bukidnon. Higit 2 milyon na halaga po ng counterfeit na sigarilyo na recover dyan sa Kibawe, Bukidnon. Detalye po ng balitang yan. Tanggapin natin ang report mula naman sa ating Bukidnon news correspondent na si Nel Arsiaga. Nel, go ahead. Maayong buntag. Yes, Randy, matagumpay na na-recover ng mga tauhan ng Kibawe Municipal Police Station ang mahigit na 2 milyong halaga ng mga illegal na sigarilyo sa ikinasan nilang police operation sa Purok 6, Sitio Quinamos, Barangay Marapangi, Kibawe, Bukidnon. Huli naman sa nasabing operasyon ang 62 anyos na babaeng sospek kung saan ay matagal na minamanmanan ng mga otoridad matapos na i-report mismo ng mga barangay officials sa lugar. Na-recover naman mula sa sospek ang aabot sa 149 na box at 18 rims ng illegal na sigarilyo na may estimated street value na 2,091,040 pesos. Sa ngayon ay mas rehas na ang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 8424 o ang Act Amending the National Internal Revenue Code of 1997. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso. Heart FM Balita. Daghang salamat, Nel Arsiaga, ang ating news correspondent sa probinsya po ng Bukidnon. Heart FM Balita. Sa iwalay na balita, kasado na ang isasagawang Department of Agriculture Caravan sabay naman sa pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan naman sa Kibawe Dome sa Mayo 6. Sa inisyatibo ni Inday Audrey Zubiri sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad, maaaring ma-avail ng mga kwalipikadong rice farmers at benepisyaryo doon sa probinsya ang financial assistance at fuel assistance. Gaganapin din ang turnover ng ilang farming equipments and machinery sa LGU Maramag mula naman sa PhilMec upang magamit ng mga magsasaka sa lugar. Samantalang iniimbitahan naman ni Inday Audrey Zubiri ang mga magsasaka na makilahok sa nasabing aktibidad. Heart FM Balita. Oras natin, 7:18 na po ng umaga. Sumayin po ang ating balitang Bukidnon. At ang bahaging yan ay inihatid po sa atin ng Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Heart FM Balita. 7:19 na umaga, dako tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao. Heart FM Balitang Mindanao. Davao River Bukana Bridge, dyan po sa Davao City, nasa 15.7% na ang natapos. Yan po'y ayon sa DPWH 11. Detalye po ng balitang yan, tanggapin natin ang report mula naman sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, go ahead, maayong buntag.
Nasa 15 at 7% na ang Davao River Bocana Bridge 5 buwan matapos ito sinimulang itayo. Ito'y ayon pa sa Department of Public Works and Highways Region Office. Maaalalang sinimulan ang proyekto noong Nobyembre noong nakaraang taon matapos nilagdaan ng Civil Works contract kaugnay ng DPWH at China Road and Bridge Corporation na kung saan parehong kumpanya ng pagtatag ng Samal Davao City Connector Project. Ayon sa DPWH, ang latest accomplishment ay base sa inspection report ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng DPWH Infrastructure Flagship Projects in Charge Senior Undersecretary Emil Sadain. Maaalala rin ang nasabing tulay ay nilaanan ng gobyerno at China aid grant ng tinatayang 3.126 billion pesos. Ang Bocana Bridge ay isang 4-lane, 6-span extra DOS bridge spanning 1.34 kilometer kung saan kabilang nito ang approach roads, maging integral part ng Davao City Coastal Bypass Road mula Rojas Avenue patungong Bago, Aplaya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Heart FM Balita. Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent dyan po sa Davao Region. Heart FM Balita. 7:20 na po ng umaga, dako tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Heart FM Balitang International. Kinumpirma ni Taiwan National Security Bureau Director General Tsai Ming-yen na naka-alerto ngayon ng Taiwan para sa gaganaping military exercises ng China pagkatapos po yan ang inaugurasyon ni President Lai Ching-te sa Mayo 20. Anya, kasalukuyang gumagamit ng isang carrot and stick approach ang China sa Taiwan sa pag-asang maimpluwensahan ito ang China policy ng uupong Pangulo ng Taiwan. Ayon din sa opisyal na kailangan pagtuunan ng atensyon ng Taiwan ang mga susunod na mangyayari pagkatapos ng May 20 inauguration mula Hunyo hanggang Nobyembre kung saan posibleng magsagawaan niya ang Chinese Communist ng kanilang regular military drills para paigtingin pa ang pressure sa Taiwan. Bagay na tututukan naman anya ng kanilang National Security Bureau. Matatandaan na una nang nagpahayag ng matinding pagtutol ang China sa nanalong Pangulo ng Taiwan na si Lai na itinuturing nito bilang isang dangerous separatist dahil sa pagsusulong nito na magkaroon ng formal independence ang Taiwan. Heart FM Balita. Samantala, balik na sa kanyang public duty si King Charles III matapos ito madiagnose sa sakit na cancer. Unang official engagement ng British Royal Monarch ay ang pagbisita sa Macmillan Cancer Support Treatment Center sa London kung saan nakasalamuhan niya ang pasyente o ang mga pasyente at mga doktora. Kasama naman itong bumisita sa nasabing pasilidad ay ang asawang si Queen Camilla na siyang head ngayon ng cancer care ng kanilang bansa. Magugunitang nito lamang Pebrero ay ibinunyag ng Buckingham Palace na dinapuan ng cancer ang 75 taong gulang na Monarch King. Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita. Inanunsyo ng 22-time Grand Slam champion na si Rafa Nadal na magre-retiro na ito matapos mabigo kay Czech Jiří Lehecka sa ginanap na Madrid Open nitong Martes, Abril 30. Sa loob po ng 2 oras, naharang ni Lecheka ang pag-asa ni Nadal na maabot ang kanyang ika-100 Masters 1000 quarterfinal matapos ang isang fairy tale run sa kanilang ikalawang torneo mula noong Enero habang ang Spanish superstar ay nahihirapan dahil po sa injury. Nabatid na nanalo si Nadal ng 5 beses sa Madrid Open sa mga nakalipas na taon. Ibinahagi din ng Grand Slam champion na magsisimula ang kanyang pagre-retiro matapos ang 2024 season. Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita. Hinatulan ng Taguig Regional Trial Court ng habang buhay na pagkakakulong o reklusyon perpetua ang mga nasa likod ng pambubugbog sa actor TV host na si Vong Navarro noong January 2014. Kabilang sa mga lumitaw na guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ang model na si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Zimmer Rash.
habang iniisyo naman ang warrant of arrest ang hindi nagpakitang Sinali at Guerrero sa pagdinig. Matatandang nagugat ang kaso sa pabubugbog kay Navarro dahil inakusahan ito ng tangkang paggagahasa kay Cornejo. Ngunit limitaw na may nauna na ang mga naging pag-uusap sina Denise at Vong at set up ang presensya sa lugar ni Lee at Raz. Yan na. Nabaliktad. Yan. Actually, ito yung isa sa mga patunay doon sa statement na truth prevails. Correct. Dami namang mga matibay na ebidensya. Correct. Nagpapakita, no? Na talagang sinet up itong si Bong Navarro. Nako po. Sakit Reklusyon perpetua, no? Nako. 40 taong pagkabilanggo. Ay, aanhin mo ang ganda mo. Ay, may maganda na sa bilangguan. Ay, oo. Actually, marami. Oo. Marami. Oo. Ay, aanhin mo ang ganda mo kung hindi ka naman makalabas. Ay, siya. Ay, siya. Ay, Yan ang ano ka sinasabi. pinagagawa ninyo? Yan ang sinasabi ko kasi dahil sa pera, kung ano-ano naiisip nyo. Yan. Ito kasi parang nangyari nito, partner, no? Parang tangkad nilang pagperahan ito. Oo, diba? si Bong. Oo, kaya sinet up ng ganito. Kaya kayo mga babaeng mga magaganda, huwag kayo nagpapagamit sa mga nagusyante na ganyan. Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Humanap kayo ng DJ na matino. Ay, DJ na matino. ng lalaking matino. ng newscaster na mabait. Yan! ng taong mabait. Hindi, totoo yun. Humanap kayo ng yung parehas na mag-ibig. Huwag niyong gawing puhunan yung inyong mga ganda para makakumita at rumakit. Ayun. Diba? Okay lang rumakit at kumita kung sarili mo lang at wala kang agrabiduing tao. Ayun. Patas-patas lang sana. Patas lang. Ayan. Yan Partner, ito ba, isang usapin ha, mainit na usapin ngayon. Sana ibabalik na raw itong Ay! school classes. Ay, Sa ako. regular. Ako personal akong umuo at pumapayag ako dyan. Oo. Kasi tama naman talaga ang ating Senate President. Correct. Diba? Siyempre, alam naman natin na kapag kasinimula ng Hunyo, matatapos ng Marso, makakaiwas ngayon yung mga estudyante sa matinding init. Yun na nga eh. Ito nga sa Pilipinas, itong tinatawag natin na summer season. Yan. Ito mainit talaga. Oo. No, merong mga eskwelahan, ang dami. In fact, no, ng mga eskwelahan, lalong-lalo na ng mga public schools. Yan. Na hindi air condition. Electric fan lang. Kawawa Madalas, naman estudyante. halos lahat. Halos lahat, di ba? Yan, Oo. public schools. Buti na yung private kasi air condition. Kahit mahal kasi ang tuition. Totoo yun. Totoo. I agree. Sana, no? Sana. Dinggin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ating pong mahal na Senate President na si Juan Miguel Zubiri. At eto nga, hihimukin nga ni Senate President si Bongbong Marcos. Ayan. Oo. Alam mo, nakaka-excite din yan. Kasi alam mo kung bakit. Kasi nakasanayan natin na Hunyo yung pasukan. Pagdating ng Marso, ang dami ng plano sa summer vacation ng mga bata. Di ba? Okay. Yun yung mga pinaplano natin, ginagawa Yun na natin. eh. Uy, Marso, summer, saan kami pupunta? Tapos na nakasanayan natin pag Hunyo, back to school. Ayan. Balik na bago. Oo. Ngayon, about time para ibalik yan. Kasi ang laking puntos at malaking point din naman talaga yung maiiwas natin sa matinding init yung mga estudyante. Ngayon mas marami pa kang cancellation eh. Ay, You know? kaysa sa klase. Kaysa sa klase. Ayan. Tipid nga lang sa baon. Pero tipid din sa kaalaman. Yun ang mahirap. Kailangan ng mga estudyante natin, kailangan ng mga kabataan yan. Yeah. Mabusog ng Kaalaman. impormasyon at kaalaman. Ayan. Alright, samayin niyo po ang aming mga views and opinions. At syempre ba, pinaka-latest sika sa ating balitang showbiz. Oras natin, 7:27 na po ng umaga. Sumayin po ang mga maiinit at pinag-uusapang balita ngayong pong araw ng Biyernes at 3 po ng Mayo, taong 2024. Samantala, balikan muna natin ang ating mga headlines. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita. Headlines sa ating balitang nasyonal, PBBM hihimukin ng Senate President na aprubahan ang panukala ng DepEd para maibalik ang old school calendar. DFA pinatawag ang Chinese envoy kaugnay sa panibagong water cannon incident sa Panatag Shoal. Samantala sa kabilang dahon naman, PBBM ipinag-utos ang 60-day review sa minimum wage sa bawat rehiyon.
Headlines sa ating balitang lokal, Cagayan de Oro isinailalim sa state of emergency bunsod sa pagputol ng bulk water supply ng Kobe. Headlines pa rin sa ating balitang lokal, Congressman Lordan Suwan, walang jurisdiction umano sa Kobe County issue ayon kay CDO City Mayor Clarex Uy. Samantala sa kabilang dako naman, pabahay program ni PBBM para sa Misamis Nuns, formal nang sisimulan. Samantala, headlines naman sa ating balitang Bukidnon, NPA surrenderies iprinesenta sa isang press conference sa Maramag, Bukidnon. Sa balita Bukidnon pa rin, higit 2 milyon na halaga ng counterfeit na sigarilyo na recover sa Kibawi, Bukidnon. Headlines pa rin sa ating balitang Bukidnon, Department of Agriculture o DA Caravan sa Bukidnon, kasado na. Sa ating balitang Mindanao, Davao River Bukana Bridge nasa 15.7% na ang natapos ayon sa DPWH 11. Headlines naman sa ating balitang international, Taiwan naka-alerto laban sa China sa nalalapit na inaugurasyon ni President Lai Ching-te. Sa ibayong dagat pa rin, King Charles III balik public duties na. Headlines sa ating sports balita, Grand Slam tennis player na si Rafa Nadal magre-retiro na. At sa ating showbiz balita, mga bubugbog kay Vong Navarro matapos itong masangkot sa isang rape case, hinatulan ng reklusyon perpetua. Heart FM Balita. Oras natin, 7:30 na ba ng umaga? Yan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa kalan po natin mga news writers, Nel Arsiaga at Tony Gonzalez. At ganoon din sa ating partners sa Technical Department, Engineer Bryant Amps Ampo ng Cagayan de Oro City at Engineer Danmar Jepoy Batyansila naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News and Public Affairs Department, kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon. Mar Laurenio. At ako naman, Randy Kilos. Hanggang sa Lunes, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga dekalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.